Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe po ninyo ay peace. Ayan. So, dito naman sa peace, maybe this is what you are seeking. This is what you are looking for, na magkaroon kayo ng inner peace. No, Cancer? Possible na ito yung gusto ninyong mangyari, no? Possible na ito yung matagal na ninyong wino-work on na magkaroon kayo ng inner peace. May experience ninyo ang tranquility. May experience ninyo yung serenity, no? We have breathe. Ayan, you may need to take a breather sa ngayon. Maybe you're exhausted na physically, mentally, emotionally, and spiritually. Posible din na sobrang busy kayo. Marami kayong ginagawa. Kaya pagod na si Cancer. So that is possible, no? So you need to take a breather. What else? We have time for nap. Cancer, pare-parehas, no? Magkakapatid yung mensaheng ito para sa inyo. So, maybe talaga kailangan na ninyo na mag-time out muna sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan, sa kung ano ang inyong ginagawa, and time for nap na muna. Now, magpahinga muna kayo. You really need to recharge, no? Yun ang malinaw na sinasabi nito. Kasi siguro, gulong-gulo na ang isip ninyo, maraming bumabagabag sa inyo, inyong damdamin, maraming gumugulo sa inyong isipan. Kaya kailangan ninyo muna mag-step back muna ng kahit saglit lang, no? Step back a little from what is making you busy, from what is causing you emotional turmoil or chaotic mind, no? At mag-relax muna kayo, no? Mag-recharge kayo, mag-rejuvenate, okay? Mag-recuperate. So, we have truth be told. Ayan. So, para kayo magkaroon ng inner peace, no? Isa sa mga bagay na makakatulong dyan is for you to be honest, to be authentic, no? Kung ano yung nararamdaman ninyo, iniisip ninyo, express that. Yan ang inabas ninyo. Otherwise, mas lalong mahihirapan ang kalooban ninyo, yung isip ninyo. Diba? Kasi kung totoo ka, honest ka, truthful ka, very easy nang ang mararamdaman mo. Wala kang itinatago, wala kang mga reservation sa sarili mo, no? Mas magaan ang pakiramdam kapag nagiging honest ka. Mas magaan ang pakiramdam kung wala kang tinatago, no? What else? We have deep knowing. This is what you know, no? This is wisdom. This is about also divine guidance. Yung inner voice ninyo, maybe now is going to be on display, or that is what you really need, no, to display at this time. Gamitin ninyo kung ano yung, gamitin ninyo at sundin ninyo kung anong binubulong ng puso ninyo, kung anong binubulong ng iyong intuition ng sarili ninyo. Okay? This is what you know. Pagtiwalaan ninyo because you already are a person of wisdom, no? Marami na kayong natutunan sa buhay, marami na kayong experiences in life in the past, and now you have learned so much na, diba? Sa buhay ninyo. At gamitin ninyo yan sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. To be fair, ayan. So, maybe there are decisions that you are going to make sa ngayon. At you're going to make sure na everything is in all fairness, no? Yun ang ganap dito for some of you. Balance will be back in your life as well. Maaari din na ibabalik nyo na yung order sa buhay ninyo at this time. Posible din ang iba sa inyo dito, Cancer, siguro meron kayong mga pinaglalaban sa korte. Maybe there are things that you are dealing with sa court, no? Sa ngayon. So, good luck to that, Cancer. What else? We have change in the wind. Merong pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa ngayon that could involve relocation as well. Cancer, maybe iba sa inyo is going to change a place of residence, magta-travel, maglilipat ng bahay, maglilipat ng bansa, maglilipat ng lugar, opisina, employer, posibleng ganon ang ganap. So, change could be happening in different areas of life ninyo dito, no?
Yin, yan. So, parang naghihintay kayo dito. You're waiting for something dito. Napakalaki ng vessel, nakaganyan siya, no? Facing up. So, parang naghihintay ka ng blessings dito. Yan ang napipick up ko dito, no? Cancer. Maybe this is what you are right now. This is what you're feeling right now. Maybe you're praying for blessings. You're waiting for something dito. At naghihintay ka, handang-handa ka na sa pag-receive na kung ano man ang blessing na ito, no? For others of you, this could be you waiting for someone to direct you. Maaring dati, kayo yung parang boss na kayo yung nagdedesisyon, kayo yung nag-i-initiate, kayo yung gumagawa, no? Kayo yung kayo nagsisimula ng movement. Pero parang ngayon, you are waiting for someone to direct you. You are waiting for someone to tell you what to do, kung ano nang gagawin, something like that, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Scorpio. All the mensahe po ninyo ay co-create. Ayan. So, this is a reminder for you, Scorpio, that you and the Divine Universe are co-creating your reality. Tulungan tayo dito. Tulungan kayo, no? The Divine Universe is sending you direction, sending you guidance through your intuition, through symbol, signs, and synchronicities. At kayo, no, na nandito sa physical realm, kayo yung dapat na mag-i-execute ng kung ano man ang direction na binibigay sa inyo. Okay? So, we have here and now. Scorpio, ang iba sa inyo dito is siguro focused pa rin sa iyong nakaraan, focused pa rin sa kung ano yung tapos na, no? Or, posible din, ang iba sa inyo is also focused on the future. Maaaring nandun kayo, busy kayo, making plans for the future, no? Parang panawagan sa inyo ngayon, be in the here and now. Because anyways, the present time is the most powerful time, diba? Kasi sa ngayon, meron tayong magagawa. We have the power to create the life that we want. Diba? Sa ngayon. Marami tayong magagawa sa ngayon. We can do some adjustments. We can improve our situation. Mababago natin ang ating sitwasyon. We can do whatever it is that we want to do right now. Pero kung focus kayo sa nakaraan, wala na kayong magagawa dyan. That's already behind you. That's already in the past. Sa future naman, it's a very impractical din na mag-focus tayo and making plans for the future because we don't even know what's coming towards us, diba? So, nothing is set yet in stone, diba? Kaya parang waste of time din na we are going to be busy, no, focusing on the future. We have cleaned it up. Scorpio, this is really beautiful energy kasi parang handa na kayong mag-welcome ng mga bagong blessings, bagong sitwasyon, bagay tao sa buhay ninyo. Kaya ready na kayo ngayon na linisin ang buhay ninyo, linisin ang isip, ang damdamin, ang energy field ninyo, and your physical space, no? When you are removing something or someone, situation sa buhay ninyo, you are sending a message to the Divine Universe na you are ready to welcome newness. So, napakaganda nito, napaka-exciting because you're going to attract newness, new beginnings into your life because you are ready to clean up. What else? Deep knowing. Ayan. So, pakinggan ninyo ang gabay ng universe sa inyo, no? There are intuitive messages being sent to you sa ngayon, no? This is also about wisdom, no? Scorpio, you may be a person of wisdom. Maybe you are seasoned na kayo in terms of life experiences. Maybe you already have a lot of ang dami nyo nang alam, no? In short, ang dami na ninyong alam sa buhay, kaya gamitin nyo yan, no? Sa inyong mga sitwasyon. Gamitin ninyo ay mga learnings in life ninyo, yung wisdom ninyo sa kung ano man ang sa pag-navigate ng buhay ninyo sa ngayon. Buy the book. Ayan, this is good also kasi sumusunod kayo sa batas, no? Ng buhay, kumbaga, no? There are so many
universal laws na talagang sinusunod ninyo. Law of attraction, law of giving and receiving, something like that, at marami pang iba, no? So, by the book kayo, Scorpio, talagang you are adhering to the laws of the universe. Posible din na sa trabaho din, ano, by the book din kayo, sumusunod talaga kayo sa rules, sumusunod talaga kayo sa kung ano yung kailangan, yung dapat, yung gano'n, ano? So, good luck to that. We have soulmates, ayan, so maybe you are going to meet your soulmates sa ngayon. Maaari din na yung soulmates na to could be yung magiging partner ninyo sa buhay, kung wala pa kayong partner, something like that, ano? So, this could be the time that you are going to meet your soulmate, your twin flame, something like that, or yung potential ninyo na magiging jowa ninyo, something like that. Yung soulmates din naman, ano, not necessarily na ang soulmate natin could develop into, romantic and love relationship. Sometimes, no, yung mga kaibigan natin is also our soulmates. Posibleng ganun din ang ganap for some of you sa ngayon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Pisces. O na mensahe po ninyo ay no place like home. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Pisces, siguro very uncomfortable about who you are, about what you are, no? Siguro hindi kayo komportable sa kung ano ang meron kayo, kung ano kayo, no? Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. And this is a calling for you, no, to embrace yourself fully, entirely, no? Kasi kahit ano ka man ngayon, sino ka man, ano man ang meron kayo, ano man talents, skills, and gifts ang meron kayo, that is you. Ikaw yan, Pisces. Whatever you are, whoever you are right now, that is you, that is a part of your DNA, no? Kaya, this is an invitation for you to embrace yourself, embrace your entire self, no? Yung kayo mismo, because ikaw din naman yan. So, thinker, malalim ang iniisip siguro ni Pisces sa ngayon. Maybe you're strategizing, maaaring nagpaplano kayo, no? May mga bagay na gumugulo siguro sa isip ninyo, something like that. Kaya, malalim ang iniisip ninyo. Pinapakita din sa akin ng guides ko yung number 44, that is a double number. I suggest po, please look up for the meaning of number 44 for more guidance po, okay? What else? We have here and now. Siguro ito yung iniisip ninyo, ano? Marami kayong iniisip sa ngayon. Maybe yung isip ninyo nandoon pa rin nakafocus sa nakaraan, or masyado naman kayong busy sa pagpaplano for the future. Posibleng ganun din ang ganap dito for some of you. But iniimbitahan kayo dito ng energy na to, no? Na be in the here and now, because the most powerful period in time, in life anyways, is the now. Yung ngayon. Kasi sa ngayon, marami kayong magagawa, no? Ngayon, magagawa ninyo mga bagay na gusto ninyong gawin, mga naiisip ninyong gawin, you can do that right now. Mababago ninyo ang inyong sitwasyon sa ngayon, ma-adjust ninyo kung ano man gusto ninyo ma-adjust. Diba? Magagawa ninyo sa ngayon kung ano yung ini-envision ninyo for yourself. Makakapagsimula kayong gawin yan sa ngayon. But if you are going to be focused on the past, wala ka namang magagawa na doon. Hindi mo na maayos yan because it's already done. It's already in the past, no? If you are also putting your time, energy, and effort into the future, we don't even know what is coming towards us in the future, diba? Kaya parang it is also impractical to give more time and focus and attention to what is coming, because we don't even know kung ano ang eksaktong mangyayari sa atin mamaya, tomorrow, or sa makalawa, hindi ba? Kaya ang mensahe para sa inyo sa ngayon, be here in the now. Okay? So, yung ngayon, dito tayo ngayon sa present time. Mag-focus.
Imagine, ayan, so parang hinihingi sa inyo ng Divine Universe dito na maging sigurado kayo sa kung ano man ang inyong mga intentions, no? Be sure, no, kung ano yung gusto ninyo talaga, ano nga ba ang ina-envision ninyo for yourself, ano nga ba yung mga dreams ninyo, ano nga ba yung mga goals ninyo. So, maging sigurado kayo sa kung ano man ang mga gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, because it feels like to me na naghihintay lang ang universe dito na makapag-desisyon ka, masigurado mo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mong ma-manifest sa buhay ninyo, and the universe is going to send you support in order for you to make that happen, no? Yung ganon. So, what else? We have change in the wind. Merong mga pagbabago na mangyayari dito sa buhay ninyo. Maybe yan ang mga bagay na iniisip din ninyo, no? Maybe you are changing direction. Sa ngayon, maaaring yan ang pinagdidiskartehan ninyo, iniisip ninyo, because maybe you are seeking for change. Siguro pagod na kayo, sama na kayo sa kung ano ang meron kayo, kaya gusto ninyo na baguhin na ang inyong sitwasyon, no? This could involve relocation, no? Movement, maaaring ganun na ganap, change of residence, change of place of residence, change of employer, change of job, pagbabago ng opisina siguro. So, that could be along those lines, no? Ang pinag-iisipan dito ni ngayon ni Pisces. Soulmates, ayan, maybe you're about to meet your soulmate na din sa ngayon, Pisces, no? Posible na makikilala mo to around this time, and that could develop into a deep friendship. Maaari din naman na yung soulmate ninyo, yung pagkakikilala ninyo sa soulmate nyo na to could also develop into a love and romantic relationship, depende sa inyong sitwasyon. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.